Huwag kang lilingan. Sa isang lumang apartment sa Sampaloc, lumipat si Rico, isang college student na sanay sa puyatan. Murang-mura ang rente kaya hindi na siya nagtanong kung bakit. Pero noong unang gabi niya roon, napansin niyang may kakaiba sa kanyang silid. Sa salamin sa tapat ng kanyang kama, may kakaibang anino. Unang gabi, habang nag-aaral si Rico sa kanyang mesa, napansin niyang tila may gumagalaw sa salamin. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala naman. Nangingiti siyang umiling. Guni-guni lang siguro. Pero habang binabalik niya ang tingin sa notebook niya, napansin niyang sa reflection ng salamin, hindi siya nakangiti. Ikalawang gabi. Alas 2 ng madaling araw, naalimpungatan si Rico sa tunog ng kalusko sa ilalim ng kama niya. Dahan-dahan siyang yumuko para tingnan. Wala. Pero pagangat ng ulo niya, nakita niyang sa salamin, may isang kamay na lumalabas mula sa ilalim ng kama. Biglang hinila ang kanyang paa. Sinipa niya ito, tumakbo palabas ng kwarto, at hindi na bumalik hanggang umaga. Pangatlong gabi. Nagdesisyon si Rico na takpan ang salamin gamit ang kumot. Ayaw na niyang makakita ng kahit anong kakaiba. Pero bandang hating gabi, nagising siyang malamig ang kanyang likod. May kakaibang amoy, amoy lupa. Tumingin siya sa paligid. Tahimik. At sa kanya napansin ang isang bagay na nagpatigil ng kanyang hininga. Nakatiklop ang kumot na ginamit niyang pantikip sa salamin. At sa reflection niya, may isang lalaki sa likod niya, walang mukha, nakangiti. Dahan-dahan nitong inabot ang kanyang balikat. Huminga siya ng malalim. Huwag kang lilingon, bulong niya sa sarili. Pero hindi niya kinaya. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo. Wala siyang nakita. Nakahinga siya ng maluwag. Pero nang tumingin siya ulit sa salamin, ang reflection niya ay nakatingin pa rin sa likod. At saka siya kinuha sa loob ng salamin.